Hi mga babies, good afternoon. Yes, tanghali na, hindi. Hapon na ngayon actually. And we are just about to start our day. I mean, sa pag-create ng content. And since it's Saturday or weekend, we are going to have a talk-down video. Or in this case, stand-up video. And ang topic natin or pag-uusapan natin ngayon, sasagutin natin yung mga ilan-ilan sa mga questions sa NGL ko na mga hindi ko pa nasasagot. Kasi may mga napanood ako nung mga nakaraan. Nag-answer din sila Q&A. So, gawin din natin. So, ang first question natin is, what is the most spontaneous thing na ginawa mo? Okay, by the way, para lang meron kayong heads up, siguro sa buong buhay ko, ako yung pinaka-spontaneous na tao na kilala ko. Basta sobrang spontaneous talaga ako. As in, pag niyaya akong gumala, basta free ako, G ako. Basta lang makalabas ng bahay. Pero ito yung pinaka-spontaneous thing na ginawa ko. Diba, may nakilala akong kaibigan ko online. And then, nag-catch up lang kami. Eh, kasi taga Baguio siya nun. And that time, nasa Cavite ako. So, nakikitarahan ako that time doon sa pinsan namin. Now, ganito yung nangyari. Kunwari, ngayong araw na to, exam namin. So, ako kasi noong time na yun, parang nai-stress ako. Gusto ko lang gumala or pumunta kung saan-saan. Tapos bigla nag-catch up kami nung kinagabihan ng kaibigan ko na taga Baguio. Nag-usap kami, what if pumunta ako ng Baguio? Pagkatapos namin mag-usap, nagayak na agad ako ng gamit. Tapos ng mga alas 3 ng madaling araw, nakapak na yung mga gamit ko. Tapos pumunta na ako sa sakay ng terminal, papunta ng Baguio. And then, 5 hours later, nakarating ako ng Baguio. So, nagsay ako dun for almost 4 days siguro. Nag-unwind lang. So, by far, yun yung pinaka-spontaneous na ginawa ko talaga. Grabe. So, ang next question natin, medyo natatawa ko kasi meron. Grabe. Second question natin is, meron ka na bang naging worst date? Natatawa ko kasi talaga grabe, naalala ko, nagpa-flashback na PTSD ako. Kasi dati mga anong grade ba ako nun? Hindi, college na ako nun, second year college. By the way, fourth year college na ako ngayon. So, mga 2 years ago. So, ganito yung nangyari. Siyempre, ano tayo, like, parang exploring stage tayo. Nag-set up kami, magde-date kami, ganito, ganyan. So, sa MOA yung parang date namin. Now, ganito yung nangyari. Which is, visit ako, naalala ko eh. Kasi di ba pumunta na ako ng MOA, galing pa akong Cavite nun. Imagine mo, sobrang init sa jeep. And layo pa ng binahe ko. Halos 2 hours ako nagbabiyahe para makapunta ng MOA. Anyway, fast forward, nag-meet up na nga kami sa MOA. Tapos, ang first agenda namin, kakain muna. Kasi hindi pa ako makain eh. And magagabi na din nun. So yun muna yung first agenda namin, magdi-dinner. Ito yung nag-visit ako, di ba? Nag-order na kami ng pagkain, na-order ko na siya, syempre ako nagbayad. And then after namin kumain, hindi ko alam kung hindi niya lang ako type or talagang totoo yung sinasabi niya. Kasi may part ako na naniniwala sa kanya and may part din na hindi. Kasi ito yung reason niya, di ba? As in, kakatapos pa na namin kumain, wala pa siguro kaming 1 oras magkasama. Mga 30 minutes pa lang, ganun. Now, after namin kumain, she pulled one of the oldest trick in the books. Maya-maya, pagkatapos namin kumain, as in, sakto pagkatapos namin kumain, biglang may tumawag sa kanya. Sabi niya sa akin, ay, kailangan ko nang umuwi. Tinanong ko din siya, sabi ko, ano nangyari? Nadulas daw yung mama niya, ganito, ganyan. Parang suspicious ako na parang planado, na ewan. Parang hindi naman makatotohanan. I mean, maybe ano lang, nagiging bias lang ako sa sarili ko. Pero basta at that moment, parang hindi siya realistic. Parang yung trick nga na sinabi niya din sa kaibigan niya, uy, tawag ka sa akin, tapos ano, sabihin ka sa akin ganito. Parang ganun yung ano ba, yung pangyayari. Kaya, ayun, umuwi ako that time na sabi ko, dapat di na pala ako pumunta. Yun yung worst date ko so far. And sana wala nang sumunod. Eh di ba 2 hours ako nagbiyahe papunta ng MOA. Tapos 30 minutes later, pauwi na din ako. Ayoko nang maalala yun. Delete. Next question. Grabe naman to. Red flag ka ba? Okay, wait. I-share ko na lang sa inyo kasi meron akong toxic trait, kumbaga. Kunwari kapag may nakakausap ka, ganun. Siguro ano lang din siya, like parang gawa din sa mga trauma. Before, na may mga nakakausap ako dati, syempre bata-bata pa tayo nun. But, yung parang nare-realize ko nung mga past years, parang may tendency ako na mag-back away. Ano back out, kumbaga. May time na gusto mong may kausap ka, pero maya-maya parang ayaw mo na ulit na may kausap ka. Hindi ko alam kung nakukuha niyo yung point ko. I think yun yung toxic trait ko na I feel like nakuha ko lang din sa mga previous experiences ko. Red flag yun kung tutuusin. Kaya kumbaga pag may nakakausap ako, nililinaw ko na agad, sinasabi ko na, uy, hindi pa ako ready mag-relationship, ayaw ko pa mag-commit or whatever, ganito, ganyan. Ayun, commitment issue siguro. Pero hindi naman siya commitment issue para sa akin kasi wala pa ako sa gusto kong posisyon sa buhay para
enter ng relationship, if you know what I mean. Kasi madali ako ma-distract pagdating sa mga ganyan. Siguro preference ko lang din talaga yun. So, ayun. Next question natin. Grabe naman yung mga tanong na to. Ito yung mga hindi ko kasi nababasa pa eh. Nang ghost ka na ba? Grabe. But, to be honest, yes. Na-try ko na. Hindi naman siya totally ghost, kumbaga. Kasi, di ba, for example, okay, may bigyan ko example. Nung one time na yun, hindi naman ako yung nag-chat-chat. Okay? Kumbaga, let's say, yung babae yung nag-chat, ganun. Eh, ako naman, parang sumasagot lang ako. Okay, okay, ganito yan. Kumain na ako, whatever, ganun. In a way, parang at first din naman talaga, or nung simula pa lang ng conversation, parang hindi naman ako interested. So, hindi ko alam kung consider na ghosting yun. Let's say, 3 days kayo nag-usap, ganun. Pero hindi ka naman ganun ka-interested. Nasagot mo na yung tanong niya, nag-chat ulit siya, tapos parang hindi mo na sinagot. Okay, hindi ko alam kung consider ghosting yun. Considered ba na ghosting kapag like wala naman mutual feelings? Hindi ko alam. I'll let you be the judge of that. Okay, so ang last question natin is, do you have a girlfriend? Based na sa mga pinagsasagot ko kanina, what do you think? Meron or wala? Yes. Wala. Actually, hindi pa ako nagkaka-girlfriend sa buong buhay ko. As in, since birth, wala pa ako naging girlfriend. I think, pero nung elementary days, meron. Pero sino ba naman nagka-count ng elementary? Grabe. Hindi ko na nga tanda kung anong nangyari nun, kung bakit ko naging girlfriend yun. Pero aside from that, wala naman na. Kasi kung alam nyo lang, especially nung high school days, sobrang simp ko talaga. As in, sobrang simp. Yung tipo nagkakagusto ka doon sa tao na walang gusto sa'yo. Basta ganun. O kumbaga yung todo effort ka na magbigay ng mga roses, mag-valentines, ganito, ganyan. Ba't ganun ako dati nung high school? Grabe. Pero nung nag-mature na ako, nag-turn ako ng mga college, ganito, ganyan. Ayun, hindi na ako masyado yung parang nag-chase ng mga babae ba, ganun. Go with the flow na lang, kumbaga. As common as it sound, diba? So, ayun, go with the flow lang din. Pero, ito yung ano ko, sa mga relationships. Pero as of now talaga, hindi pa talaga ako ready mag-relationship. Gusto ko pang mag-grind, gusto ko pang trabahuhin yung pangarap ko. Parang na-realize ko talaga, ayoko muna talaga. Kaya, which is na feel bad ako minsan. Kasi this year din, may mga nagkagusto sa akin. Tapos parang, hindi naman sa pagiging ano guys, pero true story talaga to. May nagkagusto sa akin na dapat yun yung type na tao na gusto ko talaga. Pero hindi ko talaga kaya. Hindi ko talaga kayang magustuhan pabalik. Grabe, napa-open up ako dun ah. Parang naging therapy ko to. But anyway, ano sa tingin nyo? Kung may nakakapanood man lang nito at least, comment kayo dyan kung anong tingin nyo sa perception ko or din sa mga experiences ko para at least makorek ko din yung sarili ko. Anyway, I guess yun na lang muna. Short Q&A lang din. Kasi maggagabi na din, magluluto pa tayo. But, thank you so much guys sa mga nanood. And I guess I'll see you na lang bukas. Kasi I'm trying to keep up with this daily vlogging. Hopefully, mag-grow natin tong channel na to. Kaya yan. Thank you so much guys and see you tomorrow. Bye-bye!